Itatago na ang kinaroroonan ni Pangulong Vladimir Putin matapos siyang ilikas mula sa tirahan dahil sa gawa-gawang pag-atake ng Kremlin sa Novgorod. Ngayong araw, naglabas ng pahayag si Kremlin spokesperson Dmitry Peskov. Ayon sa Kremlin, hindi lang handa ang Russia na gumanti at umatake sa Kyiv, kundi babaguhin din nito ang posisyon sa negosasyon. Magrereklamo laban sa Ukraine. Kay Donald Trump ngayong araw, sinabi ni Peskov na ang gawa-gawang pag-atake ng sandatahang lakas ng Ukraine ay tiyak na nakatuon hindi lang kay Vladimir Putin, kundi pati na rin kay Donald Trump. Ikukwento ko kung paano sa episode na ito at ito ang masayang bahagi. Sa Kremlin, hindi sila nagbigay ng ebidensya ng pag-atake sa tirahan ni Vladimir Putin. Ayon sa Russian media, hindi raw narinig ng mga lokal ang pag-atake noong gabing iyon. Sabi pa nila, walang naganap na air raid alert. Nalaman din na si Vladimir Putin ay lumagda ng 2 kautusan para sa bagong mobilisasyon at pagtawag ng reservist para sa digmaan kontra Ukraine. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang estratehiya ng Kremlin sa pag-atras mula sa negosasyon gamit ang gawa-gawang pag-atake sa tirahan ni Vladimir Putin. Ako si Alexi Pechi. Pag-usapan natin ang paksang ito, pero bago magsimula, paki-subscribe sa channel na ito, mag-like, mag-comment at mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Mga kaibigan, napansin niyo ba kung paano tayo parang laging nahihikayat na manood ng mga negatibong balita? Kadalasan, pagkagising ninyo, agad ninyong kinukuha ang telepono para basahin ang balita at mas napapansin ninyo ang mga negatibong balita kaysa sa iba. Bakit ito nangyayari at paano maiiwasan ang overload ngayong bagong taon at pista opisyal? Para maintindihan natin ito, iniimbitahan ko kayong panoorin ang video na ito. Ang link ay lumalabas ngayon sa inyong mga screen at ilalagay ko rin ang link ng video na ito sa description sa video na ito. Inirerekomenda kong puntahan ninyo at siguraduhing panoorin ito dahil napaka-interesante ng psikolohikal na trick ng ating utak na nagtutulak sa atin na magbasa ng mga negatibong balita. Ngayon, puntahan na natin ang main topic ng episode. Ang tagapagsalita ng Pangulo ng Russian Federation na si Dmitry Peskov, kaugnay ng mga pahayag ng panig ng Russia tungkol sa tangkang pag-atake sa tirahan ni Vladimir Putin sa Valdai, ay nag-anunsyo na ang kinaroroonan ni Vladimir Putin ay hindi na maaaring pag-usapan sa publiko. Narito ang kanyang sinabi. Hindi maaaring talakayin sa publiko ang kinaroroonan at kasalukuyang kalagayan ni Pangulong Putin. Kung dati ang chismis na nagtatago si Putin sa bunker ay meme lang, ngayon iba na ang ibig sabihin nito. Sa Kremlin, lihim talaga ang lokasyon ni Vladimir Putin. Paalala, ano nga ulit ito tungkol? Sinabi ni Sergey Lavrov, pinuno ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Russian Federation, na noong gabi ng Disyembre, 29 tinangkang atakihin ng Ukraine ang tirahan ni Putin sa rehiyon ng Novgorod. Gamit ang 91 na drone na nawasak ng mga kagamitan ng depensa laban sa himpapawid. Tandaan, ayon kay Lavrov, 90 ay isang drone lang, pero ang kanyang datos ay hindi tugma sa impormasyon ng Ministry ng Depensa ng Federasyon ng Rusya, kung saan ayon dito, sa parehong gabi ay 18 drone ang pinabagsak sa rehiyon at ang iba pa ay pinabagsak sa ibang mga rehiyon. Pero kay Lavrov, 91. At napag-usapan na natin na isa lang itong karaniwang kampanya ng impormasyon. Si Vladimir Putin, sa tawag kay Donald Trump, nagreklamo sa pag-atake at sinabing rerepasuhin ng Russia ang posisyon nila sa Ukraine. Pagkatapos, si Donald Trump mismo ay tinawag ang insidente na napakasama at sinabi na hindi ito ang tamang panahon para sa lahat ng ito. Ang opisyal na kinatawan ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Russia na si Maria Zakharova ay nag-ulat na ang tugon ng Russia ay hindi magiging diplomatiko, na nagpapahiwatig ng mga pag-atake ng misail sa pamahalaang distrito sa Kyiv. At dito ako agad titigil. Ang operasyong ito ay may isa pang antas kung ang Russia ay nagbabantang atakihin ang pamahalaang distrito sa Kyiv. Ibig sabihin, hindi makakatipon ang mataas na kapulungan ng Ukraine para sa sesyon at hindi makakaboto sa mga batas para sa referendum sa Donbas at halalan ng Pangulo sa panahon at pagkatapos ng digmaan. Doon, madaling sisihin ang Ukraine sa pagsisinungaling at di pagtupad sa mga pangako at kasunduan. Sinabi ni Zelensky na handa siyang ilabas ang planong pangkapayapaan
at isailalim sa pambansang referendum ang tanong ng pag-atras ng sandatahang lakas ng Ukraine mula sa Donbas. Pero ang pangunahing tanong dito ay, nagkaroon ba talaga ng pag-atake sa tirahan ni Putin sa Novgorod Oblast? O puro kasinungalingan lang ito? Sinabi ni Herhey Tikhi ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Ukraine na imbento lang ng Russia ang kwentong ito para bigyang katwiran ang pagtanggi sa mga inisyatibang pangkapayapaan. Dahil dito, naisip ng mga Ruso ang kwento tungkol sa diumano'y pag-atake sa tirahan ni Putin. Ang kailangan lang nila ay gumawa ng peking dahilan para tanggihan ng Russia ang mga pagsusumikap para sa kapayapaan. Tinawag ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na kasinungalingan ng Russia ang impormasyon tungkol sa pag-atake. Ayon sa kanya, sinusubukan ng Russia gumawa ng dahilan para bombahin ang government district sa Kyiv at hadlangan ang usapang pangkapayapaan. Pero baka sa ganitong sitwasyon, mismong mga Ruso ang naglabas ng ebidensya ng pag-atake sa tirahan ni Putin. Ayon kay Dmitry Peskov ngayong araw, hindi magpapakita ang Kremlin ng ebidensya ng halos 100 Ukrainian drone na umatake sa tirahan ni Vladimir Putin sa Valdai. At pakinggan nyo lang ang sinabi ni Peskov. Hindi ko iniisip na kailangan pa ng anumang ebidensya dito kung may ganitong kalaking pag-atake ng mga drone na nangyayari. Tungkol naman sa mga labi, hindi ko masasabi. Mas bagay itong pag-usapan ng ating mga militar. Tandaan nyo, kahapon sa aking ulat, hiwalay kong sinabi na kung ang isang misil ay papunta sa direksyon ng Kyiv, pwede mong sabihing tiyak na ang misil na iyon ay nakatutok kay Volodymyr Zelensky at sa kanyang bahay o sa opisina ng presidente. Tandaan nyo, pinalabis ko lang at pinagtawanan ang ganitong lohika. Pero sa Kremlin, ito mismo ang ginamit nilang argumento na ang mga drone ay papunta sa tirahan ni Putin. Sabi ni Peskov, pakinggan nyo, pero lumilipad naman ang mga drone. Anong ebidensya pa ang kailangan nyo? Sabi ni Lavrov, 71 drone daw ang pinabagsak nila. Dapat may wreckage, pero wala namang nakita. Sabi ni Peskov, hindi ko alam. Tanungin nyo ang militar tungkol sa wreckage. Baka natunaw na sa hangin. Nakakatawa pa, tinawag ni Peskov na teroristang aktibidad ang pag-atake sa tirahan ni Putin na hindi lang daw laban kay Putin kundi pati na rin laban kay Pangulong Donald Trump ng Amerika at para sirain ang mga usapang pangkapayapaan. Ipinaalala niya na sa kanyang pagbati sa Pasko, sinabi ni Zelensky na iisa lang ang hiling ng lahat ng mamamayan ng Ukraine. Narito ang sinabi ni Peskov. Sana mamatay siya. Iyan ang iniisip ng bawat isa. Pero kapag nagdarasal sila sa Diyos, siyempre, mas malawak ang hinihiling natin. Hinihiling natin ang kapayapaan para sa Ukraine, sabi ng Pangulong Ukranyano. Ngayon, pagkatapos nito, sinusubukan ni Zelensky na itanggi ang pag-atake sa tirahan ni Putin. At maraming kanluraning media ang sumusuporta sa rehimeng Kyiv sa pagsasabing walang naganap na pag-atake. Sira ulo. Pero hindi pa ito ang lahat. Hindi napansin ng mga residente ng Valdai sa Novgorod Oblast noong gabi ng Disyembre, 29 ang halos 100 drone na. Ayon sa mga autoridad ng Russia, ay nagtangkang atakihin ang tirahan ni Pangulong Vladimir Putin. Ang Russian publication na Mojem Obyasnit ay nagpadala ng mga mamamahayag sa rehiyong ito. Nakipagkita sila roon sa mga lokal na residente at tinanong, ano nga ba ang nangyari noong gabi ng Disyembre 29? Dito, nagbahagi ang mga lokal ng isang interesanteng kwento. Sinabi nila na hindi lang basta walang mga pagsabog o tunog ng gumaganang air defense na di umano'y nagpapabagsak ng 71 drone. Bukod pa rito, walang air raid alert na idineklara sa buong rehiyon. Walang nangyari sa rehiyon noong gabing iyon. Bukod pa rito, sabi ng mga residente na wala rin si Putina doon. Sa hilagang silangan ng Valdai ang tirahan ni Putina at si Olga ang naghihiwalay nito sa lungsod. Sa lungsod ng Valdai, may humigit kumulang 14,000 residente at alam ng mga taga-Valdai kung kailan dumarating si Putina sa kanyang tirahan. Dahil sa ingay ng mga helikopter na mahirap hindi mapansin, pero buong nakaraang linggo ay tahimik na tahimik sa rehiyon. Gayunpaman, bahagyang gumana na ang kampanyang pang-impormasyon ng Kremlin. Ang Amerikanong Pangulo na si Donald Trump ay nagsabi na siya ay nagalit nang malaman mula kay Putin tungkol sa diumano'y tangkang pag-atake ng mga Ukrainian drone sa tirahan ng presidente ng Rusya, kahit na sinabi rin niya na maaaring wala namang ganoong pag-atake at sa totoo lang, kailangan pa itong imbestigahan. Ang kampanyang pang-impormasyon na ito ang nagbigay daan sa mga Ruso na igiit na ang diumano'y pag-atake ng Ukrainian drone sa tirahan ng presidente ng Rusya ay magpapahigpit sa posisyon ng Rusya
sa negosasyon para sa mapayapang resolusyon ng tunggalian. Narito ang sipi mula kay Peskov. Ang teroristang aksyong ito ay nakatuon sa pagsabotahe ng proseso ng negosasyon at ang mga diplomatikong epekto nito ay magreresulta sa paghihigpit ng posisyon ng Russian Federation sa negosasyon. Alam ng ating mga sundalo kung paano, gamit ano, at kailan tutugon sa mga epekto sa militar. Hindi umaalis ang Russia sa proseso ng negosasyon. Ang Russia, siyempre, ay magpapatuloy sa proseso ng negosasyon at dialogo, lalo na sa mga Amerikano. Samantala, si Vladimir Putin, direkta mula sa bunker kung saan siya itinago, hindi alam kung saan, ay pumirma agad ng dalawang kautusan. Una, pinirmahan ni Vladimir Putin ang kautusan tungkol sa pagpapadala ng mga reservist sa espesyal na pagtitipon para protektahan ang mga kritikal na mahalagang pasilidad, kabilang na ang kanyang tirahan, sa buong Russia. Pangalawa, pinirmahan ni Putin ang kautusan tungkol sa buong taong pagtawag ng mga Ruso sa serbisyo militar. Nais ni Putin na kumuha ng 261,000 conscript para sa 2026. Ganito gustong makamit ni Putin ang kapayapaan. Samantala, sinabi ni Zelensky, handa akong makipagkita kay Putin kahit paano, basta't huwag matakot ang mga Ruso. Dito ako maglalagay ng tutuldok. Ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga conclusion sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel at pindutin ang kampanilya. Kung naging kapaki-pakinabang ang episode na ito, maaari ninyong suportahan ang channel sa pamamagitan ng donasyon o sponsorship gamit ang mga link at detalye. Sa description ng video, nakasulat na suportahan ang channel ni Alexi Pechi at pumili ng format na komportable sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat, itutuloy.